Alam mo ba na ang accounting ay makakatulong sa'yo para mag-scale up ng business mo? Hello everyone, I am Iza Estenopo at welcome sa ating podcast, Negosyo at Numero, kung saan ako po ay magkukwento ng mga kwentong accounting, kwentong tax, kwentong business para sa mga business owners na kagaya mo. So salamat sa pagsubaybay at pakikinig at ngayon po ay nasa episode 4 na po tayo ng ating podcast. Ang title po ng podcast na ito, ang episode na ito ay The Growth Equation Using Accounting Data to Scale Your Business. Alam niyo po, pag-uusapan natin ngayon ang isang secret weapon ng mga entrepreneurs sa mabilis na pagsiscale ng kanilang mga business. Alam mo ba na ang accounting data ay isang tool para malaman mo kung dapat ka na bang mag-scale or para ma-check mo kung kailan ka na ba dapat mag-scale or kung mai-scale ba talaga ang business mo. So this is something that you can use for your predictable and sustainable growth. And totoo at posible po ang sustainable growth, ang predictable growth, and that is by using your accounting data. So ngayon, alam mo ba na marami sa mga business owners, marami po sa atin, tinitignan natin ang accounting as something na for compliance KBIR or pang-record or pang-compute ng tax or kailangang ipasa sa ganitong mga ahensya ng gobyerno. Pero alam mo ba na ang suggestion ko sa mga business owners, kailangan i-shift natin yung mindset natin na accounting is my decision-making tool. Ayan. So, nag-iiba ang direksyon ng negosyo ng mga negosyante o business owners na ginagamit ang accounting bilang decision-making tool. Alam mo ba na sa accounting, ito yung mga nasasagot niya na tanong. Example, kaya ba ng cash flow ko ang expansion? Saan ako kumikita ng malaki? Or anong produkto yung kumikita ng malaki or yung maganda yung kita sa business ko? O kaya, saan ako nalulugi nang hindi ko napapansin? Ano pa? Ano ang pinaka-profitable na product or service ko at kailan ako dapat magdagdag ng tao? Alam mo, the moment you use your accounting for decision making or for answering questions na binanggit ko kanina, nagiging strategic ang negosyo mo at hindi lang siya reactive na kung kailan may mag-arise na problema, saka lang tayo gumagawa ng steps or ng solusyon dun sa mga problema na natin. So, alam mo ba na meron po tayong mga tinatawag na growth drivers and bottlenecks. Alam mo yung mga bagay na yan, naririnig na po natin yan sa management no? Naririnig na natin sa management subject yan, sa management ng ating business, or sa mga business advisors, influencers. Pero alam mo ba, kung saan ba talaga matatagpuan yung growth drivers na yan, saka bottlenecks na yan? Makikita po yan actually sa accounting. No? Makikita po yan sa numbers. Okay po. So, gusto mo bang malaman kung ano ba talaga yung nagpapalaki ng negosyo mo? Or gusto mo bang malaman kung ano ba talaga yung naghihinder or yung nagpipigil na lumaki ang iyong negosyo? Alam mo, nasa accounting reports po yan. Okay po. So, here is how serious business owners spot them. Growth drivers found in accounting data are the following. For example, products with high profit margins. For example, meron kang iba't ibang produkto, iba't ibang serbisyo, tas nakikita mo sa accounting records mo kung alin-alin ba dyan yung may high profit margins na kukompare mo yung iba't ibang products and services mo. And at the same time, nakikita mo anong mga services yung medyo kailangan mo ng konting help or ano yung mga services na pwede mong i-discontinue na kasi mas kumakain siya ng costs, mas kumakain siya ng expenses as compared na kumita siya, 'di ba? Ano pa? Ano yung mga services na mataas ang repeat purchase?
O, 'di ba? Doon mo 'yan makikita sa accounting records mo. Ano pa? Sino yung mga customers na may high lifetime value? Anong klaseng customers sila? Ano yung profile nila? Sila ba yung mga negosyante? Sila ba yung mga estudyante? No? Example, growth driver is also found in branch or channel na pinaka-efficient. Kung ano man po yung mga ginagamit mo na media, for example, or sinong branch yung pinaka-efficient, nakikita mo yan lahat sa accounting records. Another example ay yung seasons or months na peak ang sales. Siyempre, sa accounting records mo yan lahat makikita. So, ano naman yung mga bottlenecks? Okay, meron din po akong ibibigay na examples ng bottlenecks. For example, mabagal ang collection. Makikita mo yan sa accounting at ang tawag dyan ay cash flow bottleneck. Once na makita mo ang iyong balance sheet at ang cash flow mo, makikita mo ang iyong P&L or profit and loss, kita mo laki ng sales mo pero ang collection mo 30% lang nako-collect, ay teka lang, meron tayong kailangang gawin. Another bottleneck, high expenses on one area. Ito po yung nagde-drain ng profit natin. Ano pa? We can see in our accounting records if we are overstaffed or understaffed. So, diyan po makikita yung operational inefficiency. Na tayo ba gusto lang natin hire tayo ng hire, pero wala na palang pumapasok na revenue, pero hire tayo ng hire kasi nahihirapan yung existing employees natin. Teka lang, baka may problema yan sa training. Hindi problema dyan yung additional, hindi solusyon ang additional na tao. Another bottleneck is inventory moving slow. Ibig sabihin, tulog ang pera or frozen cash. Another, low margin products. Ibig sabihin, hidden losses. Kasi alam nyo po, makikita natin sa accounting records ito, makikita mo siya sa numbers, sa reports ng accountant mo. And accounting reveals what your gut cannot see. So, hindi po itong mga bagay na ito, hindi po ito makikita or mararamdaman mo lang or pagdududahan mo. Teka lang, makikita mo siya ng clear. Makikita mo siya ng specific and makikita mo siya na facts using your accounting records. So, ngayon, examples po ng mga sitwasyon on how real numbers predict growth and prevent chaos. For example, marami pong nakakaranas ito. Profitable but broke business. For example, ang laki ng sales, gaya ng lagi, siguro pangatlo, pang-apat ko na binanggit to sa podcast natin. Sales, malaki, growing, very good yan. Pero ang collections, mabagal. Example, 1 million sales, and then ang nakolekta lang 300,000. Teka lang, medyo may problema po tayo dyan, ano? We need to do something about the AR collection. We need to do something on the payment terms. At saka we need to do improved forecasting for our business. Kasi alam nyo po, kapag ang isang negosyo nakulangan ng cash, medyo magkakaproblema po tayo dyan. Kasi what if nagwa 1 million na nga yung sales mo and then 300,000 lang yung nako-collect mo, papaano mo masusustain yung ganong demand sa mga susunod na buwan kung yung pera natutulog nasa customer mo pa rin at hindi bumabalik pa sa'yo? So, papaano mo mapupunan or mabibili ulit yung mga binebenta mo sa kanila na goods or paano mo mapoprovide yung services. So, medyo mahirap yon. So, dapat i-improve natin ang AR. Another example, example number 2, you can also use accounting records to ask yourself if are we ready for expansion. Ayan. So, for example, a business owner wanted to open a second branch. Pero nakita sa kanyang accounting records na margins were inconsistent o kaya overstaffed ang main branch or sobrang bagal ng inventory turnover. Ayan. So, kapag ganyan ang accounting records, medyo mag-iingat ang business owner. Hindi agad siya mag-branch out or hindi agad siya mag-open ng another branch kasi
kapag minadali nila yung expansion or opening another branch, baka magkaroon pa ng chaos. Kaya dahil sa accounting records na ginamit nila, no, na-fix yung bottleneck muna bago nag-venture into another branch. So, a few months later, after nilang gawin yan, ayan, naging consistent yung margin, naging healthy ang cash flow, and of course, when you open another branch, 'di ba parang mag-o-open ka ulit ng another business. So, parang back to zero ka doon. Although maraming magiging problema, yun ang sinasabi ko. Maraming magiging problema along the way, pero at least yung existing branch mo, using your accounting records, ay nalaman mo yung mga bottleneck at na-fix mo agad sila. So, what is the growth equation mindset? The growth equation mindset, uh, it is growth equals drivers minus bottlenecks plus forecasting. So, papaano mo makikita yung growth drivers, yung bottlenecks, yung forecasting? They are all done using accounting records. For example, sa forecasting po, no? Sa forecasting, although I will also create an episode about forecasting, abangan natin yan. Forecasting uses historical data. So, ang accounting reports ay basically, by default, historical data or kung ano ang nangyari. 'Di ba? Pag nagre-record tayo ng assets and liabilities, capital, they are results of past transactions. That's why the forecasting, if you will do it on your business, they will use historical data. Ano pa, makikita mo sa forecasting yung seasonal trends. Like for example, may mga industries na matumal kapag maulan, for example. So doon mo makikita yan sa accounting records and i-reveal niya talaga kung ano yung mga nangyayari doon. Like for example, another thing, yung utilities expense nag increase kapag April and May kasi sobrang init pala and yung aircon mas nagwo-work siya sa mga opisina. Like for example, ganun. Another thing, sales behavior, cost behavior, at saka capacity limits. Makikita mo po yan lahat sa accounting records mo, and if you do forecasting reports for those things, ayan, so mas mahahandle mo ang business mo and magkakaroon ng growth. Okay po? So ulitin ko lang po. Growth equals drivers minus bottlenecks plus forecasting. So, ngayon, after nitong episode na to, tanungin mo yung sarili mo, ginagamit ko ba yung accounting for tax compliance only? Or kasi kailangan ni SEC, kailangan ni BIR? Or do I use accounting to make decisions? Another thing, alam ko ba kung ano ang mga drivers at bottlenecks ng negosyo ko? Yan. So, another question, last question ko sa inyo. Predictable ba ang growth ko o umaasa ako sa swerte? Ayan. So, if you want clarity, control over your business, sustainable growth, start listening to what your numbers are telling you. So, thank you so much po. Abangan niyo po ang next episode ng Negosyo at Numero. Maraming salamat. This has been Iza Estenopo. God bless us all.